lang ang mangarap. Pero hindi madaling abutin ang mga pangarap na ito lalo na kung kulang tayo sa gawa at puro lamang tunganga. Minsan ay kailangan din natin ng sipag at tiyaga upang gawing realidad ang buhay na gusto nating matamasa. Ikaw kapuso, naabot mo na ba ang mga pangarap mo sa buhay? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa inyo, Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jason. Nakatira ako sa Valenzuela, Tubong Negros Occidental at 35 anyos na po sa ngayon. Katulad ng maraming Pilipino ay isa rin po ako sa mga araw-araw na nananalangin sa Diyos na sana balang araw ay makaahon din kami mula sa kahirapan. Maraming pagsubok na po ang dumaan sa buhay ko at ang lahat ng ito ay kinaya kong lampasan para lamang sa kagustuhang makaangat sa buhay. Ang totoo po niyan, Papa Dudut, ay meron naman kaming maayos na buhay noong bata pa lamang ako. 8 kaming magkakapatid na namuhay sa pagsasaka. Pero masasabi kong simple man ang pamilya namin noon sa probinsya ay hindi naman kami nauubusan ng makakain. Hindi namin problema ang pagkain noon, Papa Dudut, dahil may ilang ektarya kaming lupain na pagmamay-ari ng pamilya ko. Dito kami noon kumukuha ng pangkabuhayan at pati na rin ng pagkain sa pang-araw-araw. Ang problema nga lang po ay sobrang mabisyo noon ng tatay ko. Nalulong siya sa sugal hanggang sa maganda baon-baon kami sa utang dahilan para ibenta ni tatay ang ilan sa mga lupain namin. Dahil din sa pagkahilig nito sa sigarilyo at alak, kung kaya'y mabilis na tumamlay ang kalusugan nito. Labas-pasok siya noon sa ospital dahil sa sakit sa baga. Sa huli ay maging ang mga natitirang lupain namin ay naibenta na rin hanggang sa wala nang natira para sa amin. Ganon po kadaling maubos ang yaman at natuklasan ko po ang katotohanan ito sa murang edad. Grabe ang init. Oh, asan ang mga kapatid mo? Pasunod na po sila. May dinaanan lang saglit. Nauna na po akong umuwi. Ganun ba? Kapag dumating na sila, tawagin mo na yung iba para makakain na kayo ng pananghalian. Kayo na bahalang magluto ng kakainin nyo mamayang gabi ha. Baka gabihin ako. Bakit po? Alis kayo? Saan po kayo pupunta, Nay? Hindi ba nasabi sa'yo ng kapatid mo? Nasa ospital ang tatay mo ngayon. Bakit na naman po? Ano na naman pong nangyari kay tatay? Lumala yung sakit niya sa baga. Hirap huminga. Ayun, naka-oxygen ngayon sa ospital. Paano ba naman po kasi? Pagkalabas niya ng ospital, Yossi agad ang una niyang hinanap. Hindi na po siya natuto. Ano pa bang magagawa natin? Addict na yung taong yun sa sigarilyo. Wala nang ginawa yung tatay mo buong buhay niya kundi magsunog ng baga Bakit po kasi hindi niyo pinagsasabihan? Aba, araw-araw kong pinagsasabihan niyang tatay mo. Nakikinig ba? Kamatayan nga, hindi siya mapigilan, sigarilyo pa rin ang hanap Ako pa kaya? Yung mga taong ganun katigas ang ulo, hindi mo na mababago. Anong gusto niyo, Nay? Hayaan na lang natin siyang mamatay? Kung yun ang gusto niya, bahala na siya. Ay, sawa na ako. Sawa na akong mag-alaga ng tao. Tumatanda na ako't lahat, nag-aalaga pa rin ako ng tao hanggang ngayon. Pagod na ako. Saan na naman po tayo kukuha ng pambayad sa ospital niyan? Huwag niyo pong sabihin pati yung natitirang lupa natin, ibebenta niyo na rin. Wala na tayong ari-arian, Jason. Lahat na benta na, matagal na. Hindi na natin pag-aari yung lupang sinasakan yung magkakapatid. Ano? Paano po nangyari yun? Sa dami ng utang ng tatay mo, sa dami ng gastos natin sa ospital, sa dami yung magkakapatid, kulang na kulang pa yung mga lupain ng tatay mo para mabayaran lahat ng perang kailangan nating bayaran. Malapit nang sumabog tong ulo ko sa kakaisip kung saan ako pupulot ng pera ngayon. Nay, ano na pong gagawin natin ngayon? Wala! Mag-aabang lang tayo ng milagro. Baka sakaling may mahulog na salapi dyan mula sa langit. Ay! Nga pala,
Napag-usapaho ang tatay nyo kaya kayo na munang inaasahan naming magtrabaho para sa pamilya natin. Po? Hindi po ako pwedeng tumigil. Magtatapos na po ako sa high school eh. Hindi ko kayo kayang pag-aralin ng sabay-sabay. Sapat lang ang kinikita ko sa trabaho para sa pang-araw-araw natin. Saan ako kukuha ng pampaaral sa inyo, Aber? Problemado na nga ako sa gastos ng tatay nyo sa ospital eh. Kahit yan na lang ang maitulong nyo sa amin. Nay, kapag nakapagtapos po ako ng college, makakatulong po ako sa inyo. Kailan yan? Pagkatapos ng 4, 5 taon? Baka patay na kami niyan dahil wala na tayong makain. Hihinto ka lang naman eh. Pwede mo pa rin namang ipagpatuloy ang mag-aral kapag nakaluwag-luwag na tayo. Hindi po ako papayag. Gagawa po ako ng paraan, makatungtong lang ako ng college. Ikaw bahala. Basta wag kang aasa sa amin ng tatay mo dahil hirap na talaga kami. Tandaan mo, may mga bata ka pang kapatid. Pagkain ng pangunahing kailangan natin ngayon, hindi ang pag-aaral. Maghahanap po ako ng trabaho.